Ang training nato karon is warehouse management. First, unsa ning warehouse management? A warehouse management system is a set of policies and processes intended to organize the work of a warehouse and ensure that such a facility can operate efficiently and meet its objectives. So ang focus ato ang training karon is kung unsay mga pamaagi or guidelines para ma-manage nato effectively ato ang warehouse. Unsaon nga hanay siya, limpyo, dili makatagkatag ang items para in return paspasta makaserve sa ato ang customers. Kay dali ra man makit-an ang items. Dali ra masubay ang documents kung naay i-trace. And labaw sa tanan, maiwasan ang inventory discrepancy which may result to charges. Ang first basic warehouse keeping is bin stocks according to requirements. In selecting location for each item in the warehouse, its quantity or volume must be considered by the stockman. Each item must be placed in an area appropriate to its volume, neither too big nor too small. This is one way of maximizing space in your warehouse. Bin stocks according to requirements. So, yun ani siya. Mao gini siya ang dapat, no? So, dapat kaning dili manglampas or mangawas ang kaning sulod sa bin box. Kani, tagtulo lang. So, kani siya, dili na ni siya pwede butngan og 10 pieces. Kay manubra naman ni mga hulog na ang mga item. So, ang resulta, ma-damage ang mga item. Tama na ni siya yun ani. Tagtulo lang or taglima. Kani. So, mao ni siya ang bin box B. Kung daghan gani kaayo, dituan na pod sa bin box C ipangbutang ang mga item like mga 15 pieces, 10 pieces. So, dili naman na siya pwede dinhi sa bin box B. Second is assign a specific location in every part number. Every item in the warehouse must have an assigned location for easy picking whenever there's a purchase order from branch or placing whenever there's an additional stocks received from supplier. Items placed in bin boxes must have location illustrated below. Location for volume stocks like tires, oils, plastic covers, and tubes can be personalized provided that it is clear and concise. Okay, so assign location in every part number. So para masabtan to ninyo ako ang gi-discuss kaganina, giunsa pag location ato ang mga bin box. So yun ani siya ang actual. So naagi na siya pangalan imuhang rack para sa ani B08 ni diri ang area. Tapos kani B07. So mo na siya ang first 3 digit B08 or B07. And then ang katong next nga duha ka digit is iyahang row number. Ikapila nga layer. Para sa ani? Kani 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanto dito sa pinakababaw. So for example, kani diri B08 man nino nga rack. So B08 tapos 05. Since 05 siya kay gikan diri sa ubos 01, 02, 03, 04 og 05. Then ang next niya last 2 digit is ikapila siya nga column. So kung ikapila siya gikan dinhi 1, 2, 3, 4, 5. So for example kani B08 tapos B05 kay gikan sa ubos ikalima siya nga row. Then 10. Since ika-10 ni siya nga bin box gikan didto Mo man ni 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 and 10. So yun ana lang kadali ang location. So dili pwede nga sobraan ra ka personalize. So naaman tay standard nga location. So dapat ato ang mga bin box ingon ani siya pagka location. Dapat naa siya pangalan imuhang rack. And then ang next niya nga 2 digit is kapila siya nga row. Then last 2 digit is ikapila siya nga column. So ingon ana lang ang sa pag-location aning bin racks. Third, assign one location per part number. The standard rule in assigning location of items is one item, one location, and one location, one item. This is to avoid swapping of parts and shortage of inventory. Okay, ang standard jud nato is isa ka location, isa ka item. Mao jud ni siya dapat, especially sa dagko o bodega.
Pero pwede ra pud na sa isa ka location duha ka buok para sa mga gagmay na store nga gamay ra og warehouse. Ang importante lang ani jud kay naka-indicate jud sa program ug asa nakabutang ang kana na item. Suggest lang pud namo ani is mas maayo nga different item ang ibutang sa isa ka location para ma-avoid ang swapping. Lisod man gud tong same og dagway, then gamay rag diferensya sa part number, unya gisagol pa jud og location, prone kaayo na mamali og serve. Kaning two locations, one item, highly discouraged jud ni kay mabulag-bulag ang items. Then lisod siya sa time nga mag-inventory audit sa store. Update bin card in every transaction. Every item in the warehouse must have its own bin card wherein all its transactions are manually recorded. Bin cards are useful to employees in tracing inventory discrepancies. This also serves as reference in determining error, whether program or human error. Unsa ka importante ang bin card? Ang bin card kay mao ni siya ang pwedeng proof nato sa management in case na ay program errors na mag-occur. Kay ug magsalig ta sa program tanan, wala jud tay mapakita ang ebidensya nga naay error. So kada transaction sa kada item i-record sa bin card. Kung naay i-in, naay i-out kay stock transfer to other branch, kung naay i-adjustment, kung naay i-sales return, tanan i-record sa bin card. Makaingon mo og hasulan no? Hasol jud na siya kung tibuon nimo og update ang bin card. Pero kung i-anam-anam siya, like pag naay ibutang, update dayon, kung naay i-pick, update dayon, dali ra kaayo. Isa pa di ay, one item kay one bin card. So kung sa isa ka bin box, duha ka SKU, dapat duha pod ka bin card. Okay, so testing ta. Is it program or human error? Okay, so makita nato sa bin card, ang iyahang balance is 7 pieces nga oil seal. Then sa Cardex, 9 pieces ang iyahang balance. So dili match ang bin card ug ang Cardex. Pag abot sa actual count, 7 pieces lang ang actual. So is it human or program error? So ato ang i-check dinhi ang bin card ug ang actual kay pareha siya. Then sa Cardex ang nalahi, 9 pieces ang balance sa Cardex. So kung i-compare nato ang reference number sa bin card ug sa Cardex, so naay isa gyud ani nga nalahi. Wala siya na record sa Cardex pero naa siya sa bin card. So for example, kaning 10, 12 naay duha, 10, 15 naa po'y tulong nga na out, same ang Cardex ug ang bin card. 10, 16 naay duha sa bin card pero wala siya sa Cardex. Walay na record nga 10, 16 nga reference number sa Cardex. So, human kaya ni o program error? Unsay tubag? So, ang tubag mao ni siya. If there is a document which can prove that item was released and received by the receiver, then there is a program error. So, kaning 1016 nga naa sa bin card na reference number tapos wala sa Cardex, kung naay proof, bali document jud nga reference is 1016, then na-receive gyud siya sa customer or sa kinsa ang receiver nga na-out gyud siya, then maingon nato nga naay program error since wala siya na record sa Cardex pero na-release gyud ang item based sa document. Sige, another. Is it program or human error? So kani sa bin card sa kaning oil seal gihapon, 7 pieces ang kaning bin card, balance niya. Sa Cardex, 7 pieces pod ang iyahang balance. Pero sa actual count, 5 pieces lang ang actual. So is it human or program error? So tan-awon nato diri parehas gyud ang bin card ug ang Cardex. Sa reference number, sa in ug sa out, parehas siya. So nagmatch gyud ato ang bin card ug ato ang Cardex. Pero pag abot sa actual count,
5 pieces lang ang actual. So, asa ang 2 pieces? Okay, so, human na ba ni? O human error na ba ni siya? Or program error? So, ang tubag, so in this case, discrepancy is caused by human error since bin card and computer record match unless bin card is not updated and there is document that can prove that program error occurs. So, kani siya, kung yun ani nga na-updated, given nga updated yun ang bin card, then match man gid sila sa Cardex, no? So, kulang ang actual. So, possible gid ani, human error gid ni siya. Unless lang, kung ang bin card is wala na update, tapos, naay document nga maka-prove nga naagi program error, nga naagi na-release nga document nga kaning wala lang siya na record sa Cardex. So, mao ni siya ang kaning mga bin cards. Mao ni ang iyang actual. So, kani siya. Mao ni siya ang bin card. And then, kani siya, kaniyang cellophane, mao ni iyang bitayan para hanay siya tanawon. So, tanawan ninyo. Nindot kayo tanawon ang iyang pagka-plaster, no? So, kani, mabantayan ninyo na ay mga walay bin card. Pasabot ana, walay item nga sulod. So, dapat man god, tanang item nga naa sa bin box, kung naa siya sulod, dapat naa gyud siya bin card nga nakabutang. Then dapat updated ang kaning bin card. So sa bin card dinhia tanan nga in like adjustment, bag-o nga delivery, kaning sales return, ma-record gyud na siya dinhia sa in nga column. Tapos tanan pud out like stock transfer, invoice, dapat ma-appeal po na siya dinhia og record sa out. So, tanang in ug out sa kada part number, dapat ma-record siya dinhia sa bin card. Okay, so, unsa gyud ay gamit aning bin card? Unsa gyud ay ni siya ka-importante sa atuang nga mga empleyado? So, ang bin card, mao lang gyud ni ang kaning pwede natong magamit nga proof nga kaning naay program error. So, unsaon man gud nato pag-defend nga program error, maunang nawala ang item kung wala tay subayan. So, mao ni siya sa bin card, mo nang dapat importante gyud nga i-record siya permanente kay in case magkulang ang imuhang actual versus sa Cardex, naa kay balikan unsa di ay mga na-out ug na-in sa kana nga part number. So, dinhi apog ka magsubay kung asa na unsay document nga basihan nimo nga na-out gyud ang item nga wala gyud na siya nga nawala nga gikawat or na misplace. So mao lang gini siya ang pwedeng magamit sa empleyado. So dili pwede nga magsigilag ingon nga program error tapos walay mapakita nga proof. So mao lang ni siya ang gihatag gyud sa management nga pwede natong gamiton nga magamit nato nga ma-defend nato nga program error gyud ang hinungdan nganong nawala ang kaning item. So mao ni siya dapat i-update ang bin card always. Tanang transaction dyan. Next is practice first in, first out principle. FIFO is a traditional method practiced by most warehouses in handling inventory wherein items reserved first are the items sold first. This is to prevent long-time stocking of spare parts in the warehouse. Okay, so kung naay bagong abot, unsaon siya pag location nga para ang katong karaan nga stock mao to siya mauna og serve sa customer or sa bodega mao to siya ang mauna og picking para ma-serve sa branch. So nga anion siya, kung naay bagong abot dapat ibutang siya sa pinakaluyo nga part. Okay, so dinhi ani ihang location sa 13104 KWW 740. Okay, so dinhi siya dapat ibutang sa likod. Okay? Kaya para pag picking, of course, ang pickingon ana man gina kani. So, parang katong kuan, last nga na abot, mo to siya ang maiwit po og serve sunod. For oils, batteries, tires, so ang pagpile po na dapat para ma-follow ang first in, first out is ipalikod ang katong mga bagong abot. Kay of course, ang ipiking naman po ana, kay kaning naa sa tubangan. So, mao na siya ang katong mga bagong abot, ipaluyo or imuha gyud siyang ipailalom. For example, arsahon nimo ang kaning old stock and then ipailalom nimo tong new stock. So sa kani dinhi is ato lang ipalikod ang kaning bag-ong abot.
Okay, so sa ligid, ma-check po nato kung kanus siya na manufacture. Naapod na siya dinhi Di ba na may mga nakasulat-sulat dinhi sa iyahang kilid. So pahitaon nato iyahang manufacture date. Okay, so di ara. So ang nakasulat dinhi is 1823. So unsay pasabot sa 1823? So kanang 18 dili na siya petsa. Ang iyang pasabot ana is 18th week. Okay, so 23 man ni dinhi so meaning year ni siya diri 2023. So iyang pasabot is 18th week of 2023 siya na manufacture. Okay, so kani siya nga ligid bag-o pa gyud ni siya kay 2023 pa man ta karon. So kung dinhi ang nakabutang dinhi is 2018, so meaning karaan na gyud na siya nga ligid. So old stock na siya since 2023 naman ta. So 5 years na siya na manufacture nga tire kung 2018 iyahang year nakabutang. Okay, so sa ato ang KNZ, aside sa ma-file siya og tarong no sa location, so pwede po nato siya i-check kung old stock ba siya, kanus ba siya gi-manufacture. So makita na siya dinhi sa mismong battery. So asa na siya tan-awon. So dinhi na siya kanang naay FD gani. FD21, so meaning 2021 siya na manufacture. Ang 06, mao na siya iyahang month. So month of June sa 2021. And then kaning 30, mao na iyahang petsa. So kaning nga battery na manufacture ni last June 30, 2021. So ingon anaon lang pag-check ang manufacture date sa kaning KNZ. So sa uban po nga battery naapod na depende lang kung asa dapit banda gibutang sa battery ang iyang manufacture date. Keep warehouse well ventilated and kept in a room temperature. Warehouse must be at room temperature. This prolongs life on rubber parts and prevents rust on metal parts. This also provides comfortable working environment to employees. Designate a separate location for defective and damaged parts. Defective and damaged parts must be placed in a separate location. This is the best way to avoid serving it once again to our valued customers. Okay, so sa warehouse, dili gyud ni dapat mawala ning defective o damaged area. So ang gamit gyud ani nga area is butanganan lang gyud ni sa katong mga damaged item or mga naay factory defect. So unsay purpose nganong ilahi siya? So para dili siya ma-serve og balik sa customer or mabalik na mo og serve sa kaning branches. Mo nang dapat siya ilahi kay para dili na pod maka-create og customer dissatisfaction. So ingon ani lang ni, dapat itapok lang diri and then dapat ang kani pong nakabutang diri nga mga item dili lang pod ni siya nga pasagdan. So asikasuhon ni siya, it's either i-return sa supplier, pwede po siya nga presyohan o barato nga presyo para mahalin pa. Or kung dili na gyud siya magamit, no choice gyud, i-distract gyud ang item. So para nga dili man ni siya pwede nga hangtod sa hangtod dinhi lang gyud ang mga items no. So itapok lang gyud siya dire para dili siya masagol sa mga good nga mga items. Next is strictly follow box warning signs. Box warning signs are essential in storing and handling stocks to maintain it in good condition at all times. Thus, employees are encouraged to follow box warning signs to avoid damage of parts. Okay, naatay different box warning signs. Recycle, fragile, handle with care, keep dry, dispose properly, this side up. So box warning signs. So kung ikaw bodeguero ka, dapat pag-file nimo sa mga items, observant jud ka sa kaning mga box warning signs. Para sa ning sa oil, so mo ni siya ang iyahang box warning signs. Dapat 5 lang iyahang stocking limit. So pasabot ana kani siya dapat 5 lang ka tungtungan. So para sa ani 1 2 3 4. So tama ni siya. Kung moabot gani og 6 ka file, meaning ana wala na na-follow ang box warning sign. So possible ang katong pinakailalo ma-damage na to kay bugat ba ning oil. So mo na siya then kani keep dry, so dapat dili mabasa, and then kaning this side up, importante po din siya labi na kaning oil. So dapat dili gyud matuwang. So kung ingon ani ang porma niya dapat this side up,
dili siya baliktaron. No. So pareha sa ref, dapat dili matuwad. Okay, so mo na siya ang sa box warning signs para sa oil. Okay, so for batteries, para sa ni Motolight, so yun ani pud iyahang box warning signs. So do not stock over 5 cases. So 1, 2, 3, 4, 5. And then mao gihapon na siya sign ngayon ani, di side up iyang pasabot. So mao gihapon to siya, bawal siya matuwad. So for plastics o kaning mga mabuak nga item like headlight, mga bulbs, so yun ani pud na iyahang mga box warning signs. So, fragile. So, dapat kaning hinahinayon gyud siya pag kuan ang box kay basin sa sulod ang item mabuak, magasgas, matanggal tong butanganan sa iyahang bolt. So, mo na hinahinayon ang pasabot ani. Dili pwede nga ilabay-labay nimo siya sa truck nga pag loading nimo itsa-itsa nimo, so dili siya pwede. So, mo na siya ang naa siya box warning sign nga fragile. Okay? Next is, do not overcrowd the warehouse. Overcrowded and unorganized warehouse creates various problems which seriously affect the overall operation of the business. Warehouse personnel will have difficulties in locating parts which leads to customer dissatisfaction due to delayed serving. There will be increased number of damaged parts which results to company loss. Audit department will have difficulties in conducting physical inventory which may result to incorrect declaration of company's financial books. Worst, safety of employees is at risk. Okay, so ang warehouse dapat organized, hinlo. So para saan ang boxes, dapat naka-plaster gyud siya. So dapat wala nangatikwang ang mga items. So yun ani siya, dapat naka-follow sa iyahang tarima. So mo ni siya ang dapat itsura gyud sa imuhang island. Keep warehouse clean and organized. Cleanliness in warehouse must be observed at all times. Warehouse in charge must have a schedule when to conduct general cleaning of warehouse aside from its day-to-day schedule. Spare parts should be arranged properly. Well-organized warehouse minimizes possibilities of inventory discrepancy. Sabotable naman kayo, no? Dapat ang ato ang warehouse kay organized ug hinlo. Dili na siya lisod i-maintain kung daily siya i-perform sa branch staff. Then aside sa daily namang hinlo, dapat naapoy schedule para sa general cleaning like manguha og cobwebs, manghinlo sa glass showcase, mangtrap og items para dili abog especially sa ato ang display area. Ang items dapat naka-arrange properly. Ana lang. Implement the 5S program. 5S is a system for organizing spaces so work can be performed efficiently, effectively, and safely. It involves assessing everything present in a space, removing what's unnecessary, organizing things logically, performing housekeeping tasks, and keeping the cycle going. It is not just about housekeeping, but concentrating on maintaining the standards and discipline to manage the work area. Unsa ning 5S? Mauni ang sistema sa pag-organize sa workplace or bisan gani sa ato ang balay, ma-apply na to siya. 5S is sort, set in order, shine, standardize, sustain. Sort. When in doubt, move it out. Red tag technique. Example sa imong office table. Imuhang isegregate imong mga files o gamit. Katong mga dili kada adlaw nimo kailangan, imuha tong i-remove. Pwede ibutang nimo sa file cabinet. Ang ibilin nimo kay katong kada adlaw nimo gamiton, like stapler, ruler, gunting, ana. Next is set in order. A place for everything and everything in its place. Every item must have given storage space. Motong giingon nako na katong always needed, keep it closer to you. Para dili mahurot imong oras magsigi og kuha sa gamit na imong kailangan. Makatabang na siya para makasave tag oras. So, for example, ang ballpen is naalang yun na siya lapit sa imuhang tungod. So, dapat din haalang yun na siya. Always, kung kwaon nimo, ibalik nimo. Para sa kaning ruler, na siya butanganan dapit sa imong table. So, kung gamito nimo, niya after gamit, ibalik nimo siya. Para dili siya mawala. Next is shine. Clean and inspect
or inspect through cleaning. In short, manghinlo. In that way, ma-check ang mga hidden problems like leaking, damaged items. Through cleaning, makita nato nga naa na di ay piyesa ilalom sa racks kay gidala sa RAT. Next is standardize. Make up the rules. Follow and enforce them. Meaning, make sure na ang tanang branch personnel gina-follow ang 5S or mismo kaning warehouse management. Make rules para ma-enforce na ma-follow jud. Lastly is sustain. Part of daily work and becomes a habit. Ang goal ani is stick to the rules. Ang first 3 steps dapat ma-perform every day hangtod na mahabit na siya. So mauna ang 5S. Arrange tires and oils according to brand and size. The best way to arrange oils and tires is according to its brand and size. The advantage of this is your warehouse will look clean and organized. It is also convenient when conducting physical inventory. This also minimizes the risk of discrepancy due to swapping. Okay, so sa Okay. ato ang mga tires, dapat ingon ani pud siya pagka-file. So, naka-rack and then naka-by brand. So, dapat kaning walay sagol kay para nindot siya tan-awon no sa ato ang mga customers kay since naman ni siya sa display area. Observe proper piling of stocks. Stocks must be piled properly, particularly volume items like engine oils. The purpose of this is to get accurate result and not to consume much time in conducting physical inventory. Please refer to example below. Actually, ang kani kay applicable ni siya sa warehouse kay volume ang stocks. Dapat nakapile ang item like oils and battery kay para pag inventory audit, dili na kailangan bungkagon pa nimo ang piling para maihap og klaro. So, studyhin na lang ning giunsa pag-compute dinia. Next is set an isolation area. Items without location in the computer system or for return to its assigned location are placed in the isolation area. The warehouseman is responsible in monitoring the isolation area. This practice helps a lot in avoiding inventory discrepancy. Isolation area. So actually, ang isolation area, pwede ra gyud siya ingon ani ka simple, no? Pwede ra gyud siya box or pwede po siya crates, depende sa inyo ha. Kaya ang isolation area man good is butanganan lang man na siya sa kanang mga item nga nasaag. For example, nakita nimo didto sa isa ka location nga dili siya dapat didto, ibutang sa nimo diri Or kung tahay na ay customer nagpalit, wala gidayon. So dili pa man na nimo mabalik sa location no. So dinhi lang sa nimo siya ibutang. At the end of the day, for example, 4 PM, kaning naa diri nga item, imuha ni siyang ipangbalik sa iyang location. So dili gyud ni siya mapuno. Pagkaugma na pod, kung naa na po'y mga dili dayonon nga mga item sa customer, naa na po'y mga masaag nga makit-an sa bodegero, so ibutang sa gihapon niya diri. Yun ana lang gyud ang gamit sa isolation area. Kay para dili lang gyud masaag-saag ang mga items. Prioritize safety in warehouse. Safety of all employees is the top priority in managing warehouse. Warehouse in charge must be keen in observing areas that may cause damage or accident and should take action on it. Simple lang ni siya. We must keep in mind nga safe ato ang mga tao, free from anything na makakos og damage. Dapat na ay fire extinguisher sa ato ang warehouse para in case magkailangan na ay magamit dayon. No smoking rule. No smoking rule is strictly implemented in the warehouse. Bawal manigarilyo. Bawal manigarilyo inside sa store or bodega. Una-unaan na lang pila ka milyon ang naadinha ang inventory og assets na pwedeng masunog kung
magpataka og labay sa sigarilyo. So mao nang bawal jud gina-encourage nga bawal manigarilyo sa sulod sa tindahan. Proper records management. All documents involved in warehouse operations will serve as proof or evidence to defend oneself in case problems occurs like inventory discrepancies. That is why it is of much importance to file documents properly and keep it in a safe place. Filing can be done monthly, quarterly, semi-annually, or annually depending on the volume of documents to be filed. Documents involved in warehouse are the following: receiving packing list, receiving discrepancy report, forwarder's waybill, stock transfer form, transfer voucher, baggage gate pass, branch discrepancy report, settlement of discrepancy. Okay, proper filing. Na-discuss na nako ni ganina nga kailangan ma-proper file ang documents para mas dali makita once na ay i-trace. Actually, sa branch operations, ang documents lang jud is receiving packing list, stock transfer form, transfer voucher, branch discrepancy report, settlement of discrepancy. Ang pag-file sa documents depende sa kadaghan. Pwede siya sa quarterly kung small stores, kay dili man kayo daghan ang deliveries ana. Pero sa dagko na branch like LYRMP, Sobrecarry o Gante, mas applicable ang monthly. Unsaon pag-file? Dapat naka-ascending order siya. Meaning, ang day 1 naa sa pinakailalom, then ang day 31 kay mauna ang naa sa pinakababaw. And then, dapat naka-staple jud ng stock transfer ug ang corresponding niya na receiving packing list para pag subay-subay dali ra. Ang transfer voucher, branch discrepancy report, or settlement of discrepancy, separate folders pud ni. Then pwede ra siya yearly since minimal ra kaayo ni na documents. So mao ni ang atoang warehouse management. Dapat i-perform lang jud ni para dili ta maglisod ug manage sa atoang store.